Hello everyone. So I hope you are doing okay. So you are safe at this moment. Okay. So before we proceed to our main topic, let me give you an activity first. Okay. So I have here a song. So from Nescafe. So please listen and reflect on the message of the song. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isang puso. Dahil bawat bangon natin, nasa sa din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano bang paintindi na ranas mo? May ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Okay. So from the song itself, merong part doon na kahit na anong pait ang dinaranas mo, babangon ka pa rin at patuloy nangingiti. So in relation to our situation right now, so that pandemic, so we never expect that this will na this will never, okay, hindi ito mangyayari. Okay? So dahil ito na, unexpected, okay, hindi natin akalain na tayo ay um, hindi hindi na or meron tayong tinatawag na new normal. Okay? So dito sa new normal, dahil kayo ay nasa bahay, marami kayong mga experiences or mga concerns sa buhay or issues na dati hindi nyo naman nakikita or nadidinig or na-experience. So yung mga concerns ng mga magulang, ng relatives, ng mga siblings, na ngayon ay mahirap sa part natin. Okay? So, sino ang lalapitan natin pag mga ganitong problem ang ating nararanasan? Okay? Aside from that, meron din tayong concern sa ating online class, na which is malaking pagbabago ito sa part natin. In your case, dahil kayo first time ninyo mag-college at ito pa yung bungad, okay, ng inyong college life, dahil walang face-to-face, walang interaction with your classmates, okay, gaining new friends, or meeting new friends, wala yun eh. Through online lang tayo lahat. Okay? Yung iba, kahit that is socialization, okay, nadideprive tayo, meron din tayong experience sa ating mga may technical problems sa ating gadgets, sa ating internet connection. So marami tayong experiences ngayon natin nararanasan. So despite of this, still, you need to be positive and bumangon tayo. Okay? Patuloy tayong bumangon at maging happy. Okay? Kasi hindi naman nagtatagal to eh. Siguro, mahaba ito. Okay? Pero after the rain, ika nga, there always a rainbow. So we are looking for that. So similar with you, kaming teacher din ay may mga iba't ibang concern, okay, regarding our teaching, okay, and our personal life. So sabay-sabay tayong babangon, okay, and moving forward and looking forward to a brighter side
of this pandemic. Okay, so I hope you learn something about this message. Okay, so let's proceed to our main topic, which is our second topic. Okay, so let me share to you my PowerPoint presentation. Okay, and, okay. So I hope I will give justice for this presentation for our discussion. Okay, so welcome to our second meeting of our synchronous or discussion about our module. Okay, yeah. So our topic for today is the philosophy and objective of edukasyon sa pagpapakatao, values education, and GMRC. Okay. So as an introduction, okay, by the way, so hello muna sa mga or kaway-kaway muna sa mga hindi pa nagpapasa ng module. So, I know may mga concerns kayo sa module or doon sa mga activities. Okay, wala pang, may mga hindi pa nag-turn in. So, wala namang due date or walang deadline for the activities. Pero still, always remember and I encourage everyone to be mindful all the time. Okay? So, I'm waiting for your activities. Although may mga na-check na ako, pero hindi pa lahat. Okay? So, this picture, so I think you saw this picture already from the overview of the module. Kung nagbasa kayo ng overview, nakikita nyo yan. Okay. So, as an introduction of this course packet, so sabi dito, edukasyon sa pagpapakatao or ESP is one of the subject that is part of the K-12 curriculum. Okay, from grade 1 to grade 10. Okay, you are required, okay, to go through with all the subject or to go through with the subject, okay, which is the edukasyon sa pagpapakatao. And according to our newly signed law, the RA 1147-6, an act institutionalizing good manners and right conduct and values education in the K-12 curriculum stated that, okay, so I'll give the emphasis of this. GMRC shall be taught from grade 1 to 6 as separate subject with the same allotment as the other core subject. So actually, hindi ko in-include ang high school kasi your focus is sa elementary dahil you are under the program of elementary education and shall be integrated in the daily learning activities in the kindergarten level. Okay? Actually, binalik lang po ito eh. Okay? Noon, meron na tayong subject na GMRC, ngayon binalik lang siya. At ginawa pa siyang core subject. So, aside from science, English, math, okay, so ano pa yung mga Pilipino, yung mga core subject natin, so dinagdag ang GMRC. They are similar pagdating sa oras. So the learning objectives of this module, of this topic, is to identify, okay, the guiding philosophies and objectives. And aside from that, reflect on the importance of values education. So huwag kayo malilito ha, the values education, edukasyon sa pagpapakatao, and GMRC are all the same. Iniiba-iba lang. Pero although ang values education, ginagamit ito sa high school. Ang GMRC sa elementary. Similar with the edukasyon sa pagpapakatao. Kasi nasanay tayo na in the previous subject, tinatawag itong edukasyon sa pagpapakatao. Okay? So, huwag kayo malilito sa term. Okay. So, doon sa ating module na sinend ko yesterday, so, let me check. So, sinend ko yesterday, early in the morning, para makita ninyo kasi asynchronous tayo.
Okay, remember, today is our synchronous. Kaya lang, so nag-meet tayo kanina, and then for the discussion, I recorded uh, a video para sa discussion. Okay? So, so in your module, nakalagay doon ang tong statement na to. So you are instructed for your activity to make a poster or a slogan about this statement. What makes man truly human? Okay, so mamimili kayo. You choose between the two. If you want to do the poster making, or the slogan. Okay? It's up to you. And then, of course, there will be a assessment or how to evaluate your work. So, that is your first activity under the course package 02. Okay. Okay. For your readings. So, doon sa course packet, as I mentioned, nilagay ko na lahat ng information or the articles. Okay, andun na po ang articles ng or the readings, mahaba. Pag pinuntahan ninyo or pumunta kayo doon sa module, mahaba po yung mismong articles. Okay? So, pakibasa yung part na yon. Okay? By the way, this article was published by Nemigio D. Dizon from in Sunstar, Pampanga last 2018, May 28. Okay, so click the link if you want to go to the main website, but from the website, I copied, okay, the entire articles para hindi na kayo mahirapang mag-search. Okay, para hindi maubos ang inyong data. Okay, so please read that, and then there will be questions or reflect on the article. Ano ba yung sinasabi ng article mismo? Okay, let's have a quick review of the previous topic. Okay, so here you will going to answer the question on your own, or you need to comment down below under this channel or under this video. You need to comment down below and then please write your answer. Okay, so the first question is, what are the two models of GMRC? This is important in our previous lesson. Huwag niyo kakalimutan yung two models. Okay, and the concept of the two models. Okay, the second one, how does the growth mindset help the learners? Ano tong growth mindset na to? Okay, so dahil meron na kayong knowledge about the growth mindset, so you need to answer. As simple statement lang or narrative about the question, to answer the question. Next is, what are the 25 rules addressing incivility? Siyempre, memorize nyo na yan, di ba? 25 rules, huwag niyong kakalimutan. For example, there is a bullying. Anong rule ang pwedeng gamitin? Okay? What rule we're going to use to address the incivility? The incivility there is bullying. Okay. So comment down below for you to answer the question. Okay. So let's go to the main topic. Okay. Ngayon na nakikita ninyo, this is Filipino. Okay. Kasi galing po ito sa DepEd. Kasi ang edukasyon sa pagpapakatao sa DepEd, tinuturo ito in Tagalog, in Filipino. In value, some of the school, sa private school, pag ikaw ay high school, ang tawag doon, values education. Okay? English naman. Sa iba, sa government, okay, ito yung
Anong tawag doon? Okay. So, edukasyon sa pagpapakatao din ba? Okay. So, values education. So, meron tayong mga teorya. Okay. Teorya sa pagtuturo, pagkatuto. Okay. At filosofiya. Ito yung mga batayan. Bakit nagkaroon ng GMRC? Bakit nagkaroon ng edukasyon sa pagpapakatao under the curriculum? Okay, Curriculum 2016. Sabi dito, ang batayang konseptual ng edukasyon sa pagpapakatao ay, by the way, noon ang tawag edukasyon sa pagpapahalaga. Okay, yun yung values education. So, the first philosophy here, dahil Pilipino tayo, pwede kayong mag-Pilipino. Okay? So, pilosopiyang personalismo or personalism. So, tungkol sa pagkatao ng tao at sa etika ng kabutihang asal or the virtual ethics. Ayon sa pilosopiyang personalismo, nakaugat dito, okay, ang pagpapakatao sa ating pakikipagkapwa. Our personality, okay, our attitude. Sa virtual ethics naman, sinasabi ang isang mabuting tao ay nagsasabuhay. We need to apply itong mga virtue na to, itong mabuting gawain or gawi. Ito yung mga habit natin. O, kung ikaw ay may respeto, isang mabuting gawain, pagrespeto sa kapwa. Okay? Umiwas sa mga bisyo or masamang gawi. Diba? Yan yung mga mabuting gawi. Okay? That is virtual ethics or yung etika ng kabutihang asal. Kahirap magtagalog mag, mag, magbasa. Dahil nasanay tayo in English, kaya ito. So, anyway, commercial lang yun. Okay? Sa makatwid, ang pagpapabuti, ang nagpapabuti sa tao ay ang pagtataglay o pagsasabuhay ng mga mabuting gawi. Dahil meron tayong culture, di ba? Yung tatak ng Pilipino, yung pag may bisita, meron yung pagiging hospitable, or we always welcome our visitor. Lahat ng mga bagong gamit nilalabas pag may bisita. Lahat ng pagkain na hindi mo naman madalas kinakain, pinapakain sa bisita. Ganyan tayo ka-hospitable sa mga ating mga bisita. Diba? Mas mabuting gawi yun. Ayan, napapangiti kayo. Dahil you also experience that. Sa murang edad, okay, that is, anong edad? 6 hanggang 6 hanggang 12 taon. Hindi maaari or maaaring hindi pa lubos na maunawaan ng isang bata ang kanyang pagkatao, ang kanyang personality, kay bilang tao ayon sa paliwanag ng pilosopiyang personalismo. Okay, pero according to Simon Freud, if you are familiar with Simon Freud, the personality of the person established at the age of 5 years old. Okay? That is according to him. Pero according to the philosophy of personalismo, sabi dyan, hindi pa lubos maunawaan ng isang bata ang kanyang pagkatao. Okay? Sa edad na 6 hanggang 12 taon. Ngunit maaari siyang sanayin okay, sa mga virtues, yung mga mabuting gawi at pagpapahalaga upang lumaki siyang maging mabuting tao. Kaya di ba, andoon yung we need to condition, okay, that person na habang bata pa, kailangan nating i-mold ang bata. Okay? Dapat ikaw marunong kang rumespeto, marunong kang magsabi ng po at opo, di ba? Only in the Philippines, sabi nga, ang meron lang po at opo. Ito ay tanda ng pagiging magalang at marespeto sa nakakatanda. Even kahit sino yung kausap natin. Matanda man or bata man. Okay. Sa mga edad na ito, mauunawaan niya na dapat siyang magpakabuti
hindi lamang sapagkat ito ang inaasahan sa kanya ng lipunan. Okay? Siyempre, may expectation ang ating government, okay? Ang ating society. Kundi dahil tao siya na may dignidad at likas na pagiging mabuti. O, sino yung nagsabi doon na likas na mabuti ang isang tao? Si John Locke, di ba? Okay. In relation to John Locke, pinanganak daw tayong mabuti. Okay? Walang laman sa ating utak, kundi pinanganak tayong wala. Okay? Dahil may environment tayo, okay, pag lumaki tayo sa environment na masama, siyempre, magkakaroon tayo ng merong influensyon. Okay? Matututo tayong maging masama dahil sa ating environment. Pero lumaki tayong maputi. Okay? Blank slate. Walang masamang nakalagay sa ating utak. Okay? So may dignidad ang tao dahil siya ay bukod tangi at may ugnayan sa kanyang kapwa sa Diyos at kalikasan. Okay, remember that. Okay, bilang isang tao, bilang isang estudyante, meron kang isang katangi-tanging ugali. Dahil ikaw ay may interaction with others. Okay, pag nakikipag-usap ka sa nakakatanda, sa kapwa mo, nandoon yung or for example, may nag-uusap sa harapan mo, kailangan mo bang sumabat? Or pwede namang, excuse me po, pwede po bang magbigay ng opinion doon sa sinasabi ninyo? Pwede kang mag-excuse. Tanda yun ng pagiging marespeto. Okay? Another one, ang interaktibong teorya ng pagkatuto. Okay, ang hirap naman ng term na to pag Tagalog talaga, di ba? So, sa English lang, kung babasahin mo, social learning theory lang yan by Albert Bandura. Kumuno tuloy yung loob ko. Dahil doon sa part na yun, pinagpawisan ako sa pagbabasa. Ayan. So, social learning theory by Albert. So, sorry ha, there is a T there. Albert Bandura yon. Okay? Albert Bandura. Okay, remember pag social learning, Albert Bandura, ano yung kanya experiment? Okay, can you comment? Okay, ano yung experiment ni Albert Bandura? Oh, okay, yung Bobodal experiment na pinapakita doon na yung dal, so may batang nanonood, anong ginagawa sa dal? Binubugbog. More on aggressive yung pinapakita. So ngayon, dahil nakikita ng bata na yung dal ay sinasaktan, pag siya naman ang may ka-interact, okay, so nagiging aggressive. So natuto siya kung ano yung pinapapanood niya or nakikita niya. Kaya nga social learning theory. So pagkatutong pangkaranasan, ito yung experiential learning by David Cobb. Okay? So experiential learning, more on subjective. Paano yung naranasan mo? So nagkamali ka doon, natuto ka. Next time, hindi mo na gagawin. So that is experiential learning. Next one, constructivismo. Okay, constructivism at teorya ng pamimili ng kurso. Okay, nilagay dito ang pamimili ng kurso. So by the way, the constructivism there, okay, marami po under constructivism. Paano yung sa language, sa pag yung G's, okay? Paano yung pattern natin sa utak, pag nakita tayo, paano na-interpret ng utak natin yon. So that is constructivism. Okay. So, sa teorya naman ng theory or theory ng career development under Ginsberg, okay, and et al. Okay, sa constructivism si Ginsberg, pero sa career development si Donald Super ang kanyang pangalan. So ang iba pang teorya na nagpapaliwanag kung paano matuto ang mag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao. So tandaan ninyo itong mga teoryang ito kasi this is connected doon sa binibigay na curriculum.
Lahat ng lessons ay nakaangkla in line with the theories, okay, ng under the curriculum. Another one, ito na yung paliwanag. Ayon sa paliwanag ng interaktibong teorya ng pagkatuto, the social learning theory by Albert Bandura, maaaring makuha sa pagmamasid, okay, sa ibang tao ang mga ito. Pagkatuto tulad ng pagkakaroon ng mabuting ugali. Pag pinakita mo bilang magulang, bilang teacher, okay, bilang modelo ng isang estudyante, ang mga mabuting ugali, gagayahin niya to. Lalo na pag mga bata, no? Sabi nga doon, magandang turuan ang bata pag nasa edad ng 6 hanggang 12. Sa elementary. Ito yung foundation ng mabuting ugali. Kung ano yung nakita niyang impormasyon, or narinig niya yung impormasyon, nakita niyang ugali, iyon yung gagayahin niya. That is social learning theory. Ayon pa rin sa teoryang ito, mahalaga ang mga iniisip ng tao sa kanyang pagkatuto, ngunit hindi nangangahulugan na magbubunga ito sa pagbabago ng kilos. Okay, that is the theory. Ang mga karanasan din, ang pinagkukunan ng mga pagkatuto ay yung kay David Cobb at sa teorya ng pagkatuto ng konstruktivismo. Ayon sa teoryas ng pagkatutong pangkaranasan ni Cobb, ang mga nasa edad, yung adults, okay, adults na kayo, tama ba? Or papunta kayo sa young adulthood, ay natututo sa pamamagitan ng kanilang pagninilay, reflection, okay, ng kanilang mga naranasan, pagbuo ng konklusyon at insight. Okay. So sa facilitating learning, ito yung dinidiscuss yung insight. Okay. Mula sa mga ito at paglalabat ng mga ito sa angkop ng mga sitwasyon sa buhay or sa ating buhay. Sinusuportahan ang pananaw ni Cobb ang teorya ng konstruktivismo. Sinasabi ng teoryang ito ang pagkakaroon ng pagkatuto, ang tao at ang gumagawa ng makabuluhang or meaning. Yung may meaning, may value, makabuluhan ang kanyang natutunan batay sa kanyang naranasan. Okay, when you experience it, or when we're going to apply it. So, nagiging meaningful siya. So, for example, kung ikaw ay bilang isang estudyante, so, during examination, so nag-review ka ng mabuti. Okay, before the exam, nag-review ka. Talagang na-review mo lahat. So, kinabukasan, nakakuha ka ng magandang result. Okay? Or, pumasok ka araw-araw, tapos nakakuha ka ng magandang result. Ibig sabihin, you experience na nagiging makapuluhan ang iyong gawain. Okay? Natututo ka dahil doon sa ginawa mong makabuluhang gawain. So, naipapamalas ito sa pagtuturo sa pamagitan ng pagbibigay ng tuon sa mga mag-aaral. Nagkakaroon siya ng mga bagong pagkatuto gamit ang tanong ng guro at ng kanyang malikhaing paraan. Itong mga ways niya, yung mga strategy niya. Ay, ito yung gagawin ko. Next time, gagawin ko ito. Okay, papasok akong mag-aga para matuto. Okay? Kaya magtatanong sa teacher ko, paano ang gagawin dun sa part na yon. Okay. So, next, nailalapat ang mga pagkatutong ito sa paggawa ng mga pasya tulad ng kukuhaning kurso. Okay? Kukuhaning kurso o profesyon ayon sa teorya naman ni kasama pala yon, Jean Spurs at Super. Okay? So, for correction. So, dumataan sa iba't ibang yugto ng pagpapasya ang bata tungkol sa kurso. Diba dumaan kayo sa decision making.
Okay? Sa inyong profession, batay sa kanyang or sa inyong pagtingin sa iyong sarili. So, ito yung self-concept. Pagtingin natin sa ating sarili. At yung sa loobin, importante rin. Paano yung ating sa loobin, yung feelings natin. At yung pagpapahalaga. Tinatanggap or tinatanggihan niya ang isang kurso o trabaho batay sa kanyang obserbasyon. Halimbawa, ang kilos ng kanyang magulang ayon sa profession nito. Okay. So at sa tinuturing niyang mahalaga, halimbawa ay malaking sweldo at paglilingkod sa lipunan. O pag nakita niya ang magulang niya na malaki ang sweldo, o siyempre gagayahin niya yon. Or nakita niya ang dedikasyon ng magulang sa kanyang trabaho, andoon yung kasiyahan. Siyempre, na-imbibe niya yon. So, malaking influence yun sa kanyang decision making. Okay. So, the objective of this edukasyon sa pagpapakatao, so balik tayo sa English, is to guide the student to find significance of life. Yung halaga niya as a person, yung value niya as a person. How important you are. Okay? The goal as Filipino citizen to contribute for building a society that shows true freedom and love. Okay, mga big words to mga to that true freedom and love of our country. To show this, he or she shows and apply the macro skills. Ano ba yung macro skills na to? Your understanding. Okay, paano mo naintindihan? Paano ka nag-reflect? Your consultation, and of course, your decision making. Okay, mahalaga. Ayan daw ang objective ng pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Okay? When you understand the concept, when you apply it in real life, okay? So you reflect and then you learn, you consult and then you learn. Okay? You decide because of consulting some factors or based on your observation. So that is how the essence of the edukasyon sa pagpapakatao. Okay? So natuto ba kayo doon sa philosophy and objective of edukasyon sa pagpapakatao, GMRC or values education? If yes, okay. So here, you need to answer the enhancement activity. So make a reflection paper about the importance of education sa pagpapakatao or values education. You can make an experiential explanation by asking students in elementary level about the ESP subject. So pwede kayo magtanong sa kanila about their experiences. Ano ba ang importance ng edukasyon sa pagpapakatao? Okay? Okay ba? Okay. So next, to generalize everything, so napaka-importante. Always remember itong mga patmay, okay, personalism to. Itong personalismo. So always remember the concept of personalism, virtual ethics, social learning theory, experiential theory, constructivism, and the other one, the career development theory. So please always remember those theory because ito ay ang basis ng framework ng edukasyon sa pagpapakatao at sa curriculum na meron tayo noong tayo ay elementary, even high school. Okay? So, dyan po nakabase lahat. Bakit tayo naging mabuting tao? Bakit tayo naging mabuting estudyante? Okay? May dignidad, may respeto, may paggalang. Marunong tayo sa decision making. Marunong tayo umintindi because of this theory. Now, which is with the help of our teachers, with the help of our models, parents. Okay. So, malaking tulong yun sa atin. With this, so you're going to apply the theories and philosophies of edukasyon sa pagpapakatao by giving some example of your own experiences. O ano experience mo sa personalism theory, sa virtual ethics, social,
constructivism, experiential learning, career development theory. So, ilalagay lang po nun sa box. Okay, so these are the references. So, that's all. Okay, that's the end of my presentation and discussion for today's topic. So thank you very much. Thank you for listening. Okay, see you next meeting. Goodbye.